Kaibigan, nasabihan ba kayo na barado yung puso nyo? May bara sa puso, kailangan operahan, kailangan mamahaling angiogram, angioplasty, 100,000, minsan milyon pa, pero wala kayong pera. Di ba? Napakahirap. Alam nyo, meron tayo isang lusot. Meron tayo, kung suswertihin kayo, kung susundin nyo yung payo ko, may chance tayong gumaling kahit wala ng angioplasty, walang bypass. Hindi sa lahat pero may chance. Ito yung para sa akin miracle to kung meron kayo nito. Para siyang natural heart bypass itong mga collateral sa puso. Okay? Ang puso natin, ito pakita natin Puso natin may mga ugat. Yan, pakita mo Doc Lisa. Yan. Ang problema, dahil sa sigarilyo, bisyo, lahi, high blood, cholesterol, nagbabara to. Palagay natin, isa nagbara. Ito sa left. Pag nagbara to, itong malaking ugat, bigla nagbara, malaking chance, heart attack at pwede talaga mamatay yung pasyente. Kailangan mo siya talaga. Sasabihin ng doktor, kailangan rin angiogram, maghanap ka ng pera. Diba? Pa nagbara to. Pero meron nangyayari in some instances, kahit barado to, itong ugat sa iba, itong mga pula-pula sa iba, ang nagliligtas dito. Nakita nyo itong pulang-pula? Maliliit lang yan May pagkakataon, itong maliliit na yan, biglang lalaki. Lalaki yan in a few months. Tapos siya na magliligtas dito. May ganun. Ang tawag doon po, collateral. Tingnan nyo to. Ito nagbara Tapos nagkaroon siya ng connection, Doc Lisa Parang miracle to. Ito closest to the miracle na nakita ko sa puso. Magaling yung katawan natin. Pero hindi lahat nagkakaroon nito. So ito, normal heart. Nagbara na heart attack. Pag na-heart attack, usually ito ang sintomas. Yan, nakadiin. Nandito, pwede dito sa kaliwa. Yan, normally mga 15 minutes, napakasakit, parang dinadaganan pag napapagod. Pero kung katulad nito, tinuturo lang niya sa isang daliri saan masakit, hindi po heart attack yun. Usually talaga dito nila. Minsan parang bandang sikmura. Normally, pag may bara sa puso, nakita sa ECG, sa treadmill, sasabihin ng doktor, angiogram tayo, angioplasty. Okay, ito kung may pera kayo. Kung may pera kayo, kailangan gawin, life-saving siya. Paano yung sobra daming Pilipino na wala namang 500,000? Diba? Ganito nangyayari. Pag nagbara yung isang ugat, magpapakita tayo ng maraming klase ng miracle na may collateral. Ito, lumalaki yung ibang ugat. Nakita to sa angiogram mo. Yung maliliit na yan, na mula sa kanan, pupunta sa kaliwa, yan ang collateral. Ganito ang example Let's say, meron kayong highway. Palagay natin, EDSA. Let's say, nagbara yung EDSA. May nagbara. So, tapos na ba usapan? Diba? Tapos na. Ang nangyayari, kahit barado EDSA, meron namang mga side street sa tabi, diba? Pero yung mga side street natin ng EDSA, masyadong one lane lang ang kukonti. Just imagine, kung yung side street natin sa EDSA, imbis na one lane, naging 2 lane at maluwag. At dumami itong mga side street. So kahit may nagbara sa EDSA mismo, kung marami kang side street sa tabi na umaandar na 2 lane, mabubuhay ka pa. Makakarating pa tayo hanggang Quezon City kung Pasay ka kahit magbara. Kasi nga meron kang ibang side street. Yun ang ginagawa ng puso. Actually, 1 out of 4 na tao, meron talagang collateral. Swerte sila. Sino ang biniyayaan ng Diyos? Di ko alam kung sino Oo. Katulad nito, nagbara. Normally, baka may collateral na maliit lang Dahil nagbara siya, lumaki na yung collateral nyo. Gumanda yung side street nyo. Ito, maliit lang ang collateral initially. Diba? Hindi kailangan dumaan dito yung mga dugo Kung sa kotse, no need naman Diba? Nung nagbara yung isang side, biglang lumaki to. Hindi naman talaga bigla. A few months. Ito po, pinakamagandang picture. Pag nakakita kami ng angiogram na ganito, parang
Parang mukha ni Jesus to. Parang sobrang swerte itong taong to. Tingnan mo to, Doc Lisa, focus natin, Doc Lisa. We have to see this. Ayan, ito yung maugat, baradong-barado. Ito, barado pa. Pero tingnan nyo to, focus mo, Doc Lisa, dito. Ang dami niyang collateral, Ang dami niyang buhok-buhok na maliliit, punong-puno siya, So, kahit barado to, dapat patay na tong part ng puso niya. Ang daming nagliligtas. Kumbaga sa puno, ang daming nagsasanga-sanga. Tuturuan ko kayo ano yung mga factors sa alam natin na nagpapadami ng collateral. Kasi kung nasabihan kayo may bara, sumasakit ang dibdib, delikado, walang pera, kung dadami naman ang collateral mo, pwede ka pa mabuhay. Pwede ka maligtas without the operation. Ang nagpapadami ng collateral, one is hereditary. Pangalawa, chronic ischemia. Yung laging may bara. Yung laging barado. Paano laging barado? Madalas may chest pain. Di ba masama nga may chest pain, may angina, masama. Kaya lang, yung laging masakit-sakit konti, tapos nawawala, sumasakit, nawawala, everyday sumasakit, everyday nagbabara yan, yung katawan mo parang sinisignal, ay, kailangan ko na maghaba ng collateral. Tingnan mo to, Lisa, ang ganda, Pag normal, normal lang dito. Nung nagbabara na, humahaba na to, may pressure na Parang puno So, parang na tayong superhero nito, di ba? Yung naputol yung kamay, nagkaroon ng kamay, Biglang nagkaroon ng collateral. Totally occluded siya, barado, pero buhay pa rin siya kasi may pumapasok pa sa side, Napakaganda. So, hereditary, laging bara. Ibig sabihin, pinupush mo konti sarili mo. So, may exercise ka pa rin, tapos nagbabara konti, tapos papahinga. Parang nilalaban mo pa rin. Yan. Ito yung mga collateral. Pag meron kang collateral, meron kang nitong mga ugat-ugat. Actually, itong model ko, walang collateral. Kita mo yan, hindi siya tumutuloy dito. Kung meron kang collateral, kahit ma-heart attack ka, pwede kang mabuhay. Malaking chance. Malaking chance. Ayan, Tapos, pag ang pagbabara sa puso ay dahan-dahan. Let's say, matagal na panahon, unti-unti, pasakit ng dibdib. Pag mas unti-unti ang bara sa puso, mas may oras. May oras ang katawan mo gumawa ng collateral at magpadami ng ibang mga sanga. Pero yung biglang bara, yung all of a sudden, normal ang biglang bara, yun ang delikado. Yun ang namamatay. So, ang trigger din sa paggawa ng collateral, isa pa nakita nila, exercise. More exercise, dahan-dahan, nagpaparami rin ng growth and development of collateral artery. So, anong klaseng exercise? Hinay-hinay. Kasi nga, barado tayo di ba? So, hinay-hinay, konting up ng exercise, 30 minutes, lakad-lakad lang, unti-unti, padami-dami, pagpagod, pahinga. Pag araw, malakas. Anong bawal? Huwag magbubuhat. Yung mga, ito, para sa may heart problem na to. O huwag yung bigla-biglang mabibigat na trabaho, lakad-lakad lang, o hugas-hugas, pwede. Tapos, pag nag-exercise ka na, oras na sumakit ang dibdib, nasusuka, nahihilo, tigil na. Diba? Kasi wala tayo. Kung may pera, tulad na sinabi ko, maganda magpa-opera, magpa-angioplasty. Pero kung wala tayong daang-daang libo, dito tayo. Ano yung mga factors na nagpapasakit sa dibdib? Nagpapadagdag ng stress sa puso, sobrang pagod, sobrang lamig, kumain ng marami. Kaya sabi ko, huwag kakain, huwag yung busog na busog. Pag busog na busog ka, yung dugo pupunta sa tiyan, di lalong mawawalan ng dugo ang puso. Sobrang stress, sobrang galit, sobrang workout. Plus, since wala nga tayo pera pang opera, maximize natin ang medical treatment. Yung todo gamutan, di ba? Bawasan ang pagbabara sa puso. Usually, binibigay aspirin, clopidogrel, mga Plavix, mayroon pa mga bagong gamot. Merong mga statin para hindi rin magbara sa cholesterol. Pinaparelax yung puso. Sinabi ko, di ba? Metoprolol, beta blocker, di ba? Nitrates,
Yan, no? Mga Isordil para sa puso. Meron pa mga ibang mga gamot. So, minamaximize natin ang gamot. Nag-exercise ka, hopefully, dumami yung collateral. Siyempre, sa pagkain, mas healthy. Parang vegetarian na to. Alam nyo naman, di ba? Baked, boiled. Hindi na natin kailangan turuan kayo. Cholesterol, dapat maayos. Gamutin ng cholesterol, high blood, at diabetes. Yan. Ano yung mga bawal? Ito, pakita mo, Doc Lisa. Salty foods. Alam nyo naman Ito, mga fast foods. More, ito kakainin natin. Avocados, gulay, mani, pwede. Imbis na ganito, 2 platong spaghetti, maliit na plato lang. Para hindi ka masyado. Ito, marami pong pag-aaral. Tunay po to, collateral circulation of the heart. Pinag-aaralan nila. Actually, hindi pa ganun ka-clear Pero nakikita nila, alternative source of blood supply, nakikita nila, may ilang tao nagkakaroon, may taong swerte meron, madalas nagbabara, madalas may chest pain, dahan-dahan. Ibig sabihin, kaya sinabi ko nga hinay-hinay sa exercise. Araw-araw, pilit exercise pero hinay-hinay. Pag kaya, maglakad. Di bali, may konting hingal. Kasi napapuwersa natin yung katawan. Yun ang kailangan natin. Who knows, pag dumami collaterals natin, sa exercise, sa gamot, malay nyo, sa dasal, pwede tayong mabuhay kahit wala itong mga bypass dahil wala tayong pera. Katulad po na sinabi ko, laging magpapacheck sa inyong cardiologist. Yung akin ay payo lang. God bless.